Hinihingi ko po yung baliti. Gusto nyo bang malaman kung paano kumuha ng bonsai material tapos kung paano ito itanim? Kumusta mga kababayan? Gusto nyo bang matuto ng basic ng pagbubonsai? Panoorin mo ang video na to. Napadpad tayo rito sa isang lugar na hindi ko sa inyo sasabihin. Dito, ayan, nakikita nyo ba yan? No? Meron ditong red balite. So, ibig sabihin, maaaring may makikita tayong red balite sa area na to, no? Sa paghahanap ninyo ng bonsai, lalo na dito sa urban. Ang madalas nyong makikita mga balite na species. Katulad nito, ayan no. Yan ay Ficus benhamina na kumapit na sa punong kahoy. Karaniwan, ang mga balite ay nagiging katatakutan kasi ito daw ay pinananahanan ng mga Hindi ka na babagay sa mundo ng mga tao. maglalakad lang ako hanggang sa may makita tayo na bonsai material na pwede nating kolektahin. Dito marami mga punla ng red balite. Makita ko sa inyo yan, no? Yan yung malaking red balite, no? Ayan. So meron ditong mga punla, ayan, no? Ayan, kaya lang maliit yan masyado. Ayan, no? Ang liliit, no? Ayan. Dito sa kahabaan na ito, talagang sagana rito sa red balite. Ito, meron na naman na tayong madadaanan. Ayan, o. Ang alam ko, kung mga syudad lang dito sa Metro Manila, ang marami na mga baliti sa gilid ng kalsada. Ayan dyan sa Malabon. Dyan sa parting Caloocan, Valenzuela. Dito may mga tipik, oh. Ah, ito, oh. Meron. Alam niyo to? Ito yung Mickey Mouse, oh. No? Alaman pala talaga yan. Ayan, oh. Mickey Mouse. Magal lumaki yun, eh. Yung Mickey Mouse. Tapusin nyo ang video para magkaroon kayo ng idea kung paano kayo kukuha o mangolekta rin ng bonsai material at itatanim ito. Ayun, sana may mga bayabas, oh. Wala pa tayong nakikita na potensyal na bonsai material. Ipapakita ko rin sa inyo sa vlog na to kung paano kayo pipili at anong klase ng karakter ang pipiliin nyo kapag kukolekta kayo ng bonsai material. Alam nyo ba yung sinasabi ko sa inyo? Meron ditong garden, tapos may melendres, oh. Yung nakikita nyo sa video ay dwarf melendres. Ibig sabihin sa mga nursery garden na nagbebenta ng halaman ay pwede kayong makakita nito. Ayan, katulad yan, no? Kaya lang nalantan na to at hindi pa nababalikan. Medyo paakyat, oh. Medyo nakakahingal, ha. Tatawid tayo. Hindi tayo tatawid. Maraming mga sasakyan, eh. Seryoso kasi yung mga sasakyan baka bigla maging kwento na lang tayo Alam nyo ba kapag kayo naging bonsai hobbyist o bonsai enthusiast, hindi maiwasan na mapagkamalan kayo ng mga tao na may tililing. Sinong hindi mapagkakamalan? Tingnan nyo nga yan, kung ano-ano tinitingnan mo dyan ng mga ugat-ugat, parang ang naghahanap ng agimat. Kaya yung mga tao sa paligid mo hindi tuloy maintindihan kung anong tinitingnan mo no? Napapaisip sila kung anong mga tinitingnan mo doon sa mga sulok-sulok. Katulad niya, no? Ugat ng paper tray. Anong pakialam ng ibang mga tao dyan? Sa isip-isip ng ibang mga tao, ba't kaya binibidyo-video pa yung mga ugat na yun, no? Sa parte na to, napapaisip na ako kasi kanina pa ako naglalakad, wala akong makikita ng bonsai material. Naisip ko meron kaya akong makikita dyan sa unahan. Pero sa totoo lang, katulad ng pamimingwit, ang exciting sa bonsai hunting ay yung hindi mo alam kung meron kang makikita o wala. Tingnan nyo to, oh. Ayan, tibig Ficus septica. Kaya lang sobrang liit naman na din yan. At mas maganda sana yung mga halos gakamao. Ganun ang size ng bonsai material. Grabe pataas to, no? Nakakapagod. Ayan, no? Ito mo yan? Ito may bayabas, oh. Kaya lang pagkakalitan. Oh. Ay, mga kababayan. Meron dito, kaya lang ewan ko lang kung ibibigay ito. Nandito sa may tindahan, Itanong natin. Patayin nyo po ito. Hihingin ko sana. Pwede po. Pwede po ba kayo makita sa video?
Okay lang, no? Wala, sa vlog lang po ito, sa Facebook at saka sa YouTube. Mabuano po. Mabuano, sige. Oo. Hinihingi ko po yung baliti rito, nakita ko lang. Ano po? Thank you po ha. Ayun, mga kababayan, at ibinigay sa atin itong baliti na to. Ito, kailangan yung bumili dito sa Viloria Store. Ayan, oh. Ayan, pwede nyo kayong bumili dyan. Dyan po sa mga taga Sampaguita Street sa Payatas. Dyan sa Viloria Sari-Sari Store, dyan po kayo mamili. At ito yung baliti na yon na kukunin natin. Ayan, oh. Sinilip ko na yung pinaka-case dyan at hindi ko naman pinakita sa video muna at hinayaan ko lang muna na syempre, kunin na lang muna natin saka na lang ninyo tingnan mamaya para meron kahit pa paano thrill o suspense. Alam nyo, dahil naka-timelapse siya na parang tingnan napakadali lang ng kunin, no? Pero ang hirap talagang kunin yung mga ganyan na mga tumubo sa pinaka-semento. Dudukot-dukutin mo pa ng pait. Kaya kung ako sa inyo, mag-invest kayo sa pait. Kailangan ng pait na mabili ninyo talagang matibay para wag sumuko sa mga ganyang dukutan. Kapag nangongolekta nga pala kayo ng mga ganitong status ng mga bonsai material, ang kailangan maingatan ninyo ito na wag mabubugbog. As much as possible, kailangan yung ugat lang talagang madukot nyo. Kaya hindi rin advisable yung pait na malapad na malapad. Ayan, oh, maganda pala, oh. Di kunyari, nakakuha na kayo ng bonsai material. Hindi ko na pinakita, pero rinas ko na yan dyan. Kaya yan naging madumi na yung tubig, di ba? At nalinis na yung materyales. Ganito ang hahanapin ninyo, di ba? Hindi na kayo mahihirapan sa karakter ng puno. At alam nyo ba, atin-atin lang to. Yung ganitong paraan, makakatipid kayo rito. Hindi muna kayo makakagastos habang nagpa-practice pa kayo kasi hindi pa kayo bibili ng bonsai material. Yan ha, regardless kung ano mang puno, ganyan kayo maghahanap. Halos kompleto na. First branch, second branch, di ba? Tapos apex, ayan. Ngayon, anong kasunod na gagawin na natin? Di ihahanda na natin to, i-workshop na natin bago natin to itanim. Yung mga hindi na kailangan sanga, unahin na natin na linisin at putulin. Yan, katulad ng nakikita niyo sa video. Basta ang ititira lang natin dyan, yung first branch, second branch, third branch, saka yung upper part, no? Yung hanggang apex. Ngayon, pag nalinis na natin lahat yan, ipapakita ko lang sa inyo. O, ayan, yan yung first branch. Tapos dyan naman yung second branch, at saka yung third branch, at saka yung mga pang-upper part natin, at yung apex. Ngayon, ang kasunod nyan, linisan lang natin yung mga pinagputulan. O, nalinis na. Mag-apply naman tayo ngayon ng cut paste. Kahit na itong red baliti, hindi naman masyadong maselan, pero ginamit lang natin na pang demo. Ito regardless na ano man yung puno na nakuha nyo bilang bonsai material. O, ayan na. Ang kasunod naman yung pagtatanim. Ito kunyari yung lupa, no? Ang lupa nyo, o yung medium, pinakamaganda una, river sand. Okay din kung yung ipa at saka lupa. Kunyari, 30% na ipa, 70% na lupa, o kaya 40% na ipa, 60% na lupa. Ngayon, yung pagtatanim, nakikita nyo naman dyan sa video, di ba? Ganyan. Kung gusto nyo talian, di na sa inyo na yon, talian nyo na rin. O kunyari, nasiksik nyo na yan, okay na. Eto na. Punta naman tayo sa tutubigan. Titingnan natin yung drainage. Dapat yung drainage yan, hindi ko ikakat yan, ha? Dapat, mawala agad yung tubig na yan. Parang nakikiraan lang yung flow ng water. Ayan, katulad ng nakikita ninyo. Pag ganyan lang nangyari, goods yung drainage nung paso ninyo at saka nung medium. Tapos syempre, lumitaw yung ugat, dadagdagan nyo na lang sa surface ng lupa ulit. Hanggang sa fully covered na yung lahat ng mga ugat na yan. O, ganyan ang itsura, di ba? So, ano lang kasunod niyan? Ang kasunod niyan, susukluban naman natin. Sa pagsusuklob naman, ang totoo, yung red balete, kahit di sukluban, nabubuhay yan. Pero ipinakikita ko lang sa inyo, regardless na kung anong species ng bonsai material, ganyan ang pwedeng gawin. Pwede yung hindi full na ICU o suklob. Ibig sabihin, may mga air passage, yung taas walang takip. Pwede rin yung full. Ang advantage lang sa full ICU, mas mabilis yun magka-shoot. Ngayon, kung okay na, edi isilong na lang muna yan at wag pa aarawan. O yan, ganyan lang. Paulit-ulit, makakabisado nyo na rin yan.